Welcome po mga kapatid muli sa ating midweek service at salamat sa Diyos sa pagkakataon muling ito. Amen? Tayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. At patuloy po natin pag-aralan all about evangelism. Ang title po nito mga kapatid is The Goodness of God Leads You to Repentance. No? Kung mababasa natin yan doon sa Romans chapter 2 verse 4, yun po ang sinasabi doon. Yung kabutihan ng Diyos ang gagabay sa tao patungo sa pagsisisi. Amen. At makikita natin sa Biblia, no, ang pinipreach mula pa kay John the Baptist na tayo ay magsisi, magbalik loob sa Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay malapit na. No? Yun yung sinasabi doon. Kaya napakahalaga mga kapatid yung evangelism na maipahayag natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, no, at yung tunay na pagsisisi, no. So, ano po ba ang tunay na pagsisisi? Yun po ay pagsunod sa Diyos, no. Kahit ano pong iyak, kahit ano pong mga bagay na kalungkutan dahil sa mga nagawa nating pagkakamali, pero kung walang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi po yun tunay na pagsisisi. Tama po? Amen. Kasi po, napakahalaga nung malaman natin yung katotohanan, sa gayon tayo ay makalaya, no, sa mga bagay na ginagamit ng kaaway para tayo ay hindi makapagsisi ng totoo, no? So ang pagsisisi po not just once, but it is a lifestyle. Amen. Every day of our lives, tayo po ay mabubuhay sa buhay ng pagsisisi at paglilingkod sa Diyos, no? Pagsisisi sa ating mga kasalanan. So, napakahalaga po nito sa evangelism mga kapatid, na makita sa atin yung totoong paglilingkod sa Diyos. Amen? So, ang root word dito yung tinatawag na servant evangelism. Tayo pong lahat ay lingkod ng Diyos. Amen? At tayong lahat ay gagamitin ng Diyos para maipamalita ang ebanghelyo, no? Yung good news about the Lord Jesus Christ, no? Yung kanyang ginawa, yung kanyang plano, at yung patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, no? So often the word evangelism brings to mind a dynamic person speaking to large crowds about Jesus and giving an invitation for salvation. So pag inisip po kasi natin agad yung word na evangelism, ang pagkakaalam natin is yun, nagpipreach ng about sa Panginoong Jesus, no? Tama naman po yun, no? Pero merong tinatawag nung initial evangelism, which is, sabi nga, maging asin at ilaw tayo sa sanlibutan ito. Amen. Kahit marami tayong alam sa Bible o sa salita ng Diyos, kung sa mismong ating sarili, hindi natin na isa sa buhay yon, hindi po effective ang evangelism. Amen. So kaya, some evangelists do speak to large or public crowds, but the truth is, there are many approaches to evangelism. No? Marami pong pwedeng tayong gawin para makapag-evangelize. Amen? Hindi lang sa preach ng word, no, kundi nabanggit din sa Biblia, sa pamamagitan ng ating mabubuting asal, sa pamamagitan ng ating effort, ng ating service, amen, ng ating mga mabubuting gawa na may pananampalataya, no? So, kaya napakahalaga po na malaman natin yung kabuuan ng pagpapahayag or pagpabahagi ng salita ng Diyos. So, ano ba yung mga approaches o yung mga pwede natin gawin para makapag-evangelize, no? Maraming strategies, no? Servant evangelism is sharing God's love by simply serving others in practical ways without asking for or expecting anything in return. Amen? Walang hinihing kapalit ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen? So, kaya kapag tayo ay nag-evangelize, tayo ay dapat yung lingkod, yung volunteer talaga. No? Living sacrifice talaga. Walang hinihing kapalit na yung halimbawa sa music ministry, no? Tayo ay mag-music ministry lang dahil may hinihintay tayong kapalit. Hindi po yun, no? Tayo ay magpapastor lang dahil may benepisyo na tayo ay mag-elder lang sa church dahil may benepisyo So hindi po yun ang totoong evangelism or totoong paglilingkod. The focus of servant evangelism
is doing acts of kindness for anyone and for everyone. No? Yan po yung intentional evangelism. Basahin natin sa Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No? Sa lahat ng pagkakataon, sabi doon, basta may pagkakataon, gumawa tayo. Amen? Mabuti sa lahat ng tao, mga kapatid. No? Hindi yung tinatawag natin ang sarili natin Kristiyano, pero ang mga gawa natin ay hindi pang Kristiyano. So, paano tayo makapag-evangelize kapag ang yung sinasabi natin ay contradict doon sa pamumuhay natin? So, kaya sabi, as we have opportunity, let us do good to all people, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. An example of servant evangelism could be something as simple as handing out free bottled water. Amen? Yung, halimbawa, summer, no? Mainit, tapos binigyan mo yung enforcer ng tubig, malamig na tubig. Simply doing those good things, di ba? So, makikita sa atin na yung meron tayong care sa tao, no? Kahit di ka magsalita na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, makikita ho yun. Amen? Doing charity works, no? Without proclaiming doon sa, di ba? Sa news or what, di ba? Gumagawa ka ng mabuting bagay, hindi mo na pinapaalam sa kanang kamay yung ginawa ng kaliwang kamay. Amen po? So, sa lahat ng pagkakataon, sino ba ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon? Ang Panginoon. Huwag natin sabihin na, ay, Pastor, brother din, wala pa kasing chance na makapag-evangelize ako Hindi, mga kapatid. Napakaraming pagkakataon. No? Again, it's not necessary na babasahan mo agad ng Bible or you gonna preach agad sa Panginoong Jesus. Darating tayo doon, no? So, nag-uumpisa yan sa mabubuting gawa, mga kapatid. Yung pag-evangelize. So, gusto natin effective evangelism, makita sa ating sarili. No? Pero ikaw, nakikita ng mga maraming tao, yung sarili mo nga, hindi mo magawang mahalin Yung sarili mo nga, wala kang pakialam Di ba? Hindi mo magawang ayusin yung sarili mo, hindi mo magawang i-upgrade yung sarili mo. So, paano ngayon ikaw makapag-evangelize? Amen? So, nagsisimula sa atin, di ba? Alam natin yung personal evangelism sa atin muna. No? Maayos yung relasyon natin sa Panginoon. Maayos yung relasyon natin sa pamilya natin. No? Ayun po. Nag-uumpisa ang evangelism. And we do good to all people sa lahat ng pagkakataon. Amen? And halimbawa, no, yung taking bags of food to the needy families, no? Yung sinasabing charity works, yun, pwede rin po yun, part of evangelism po yun. Pag-mission, medical mission, hindi po ba? So, part of evangelism lahat yun. Amen po? So, mag-involve tayo dyan, mga kapatid, lalo na kapag nagkaroon ng ganyan sa DOCGM, lalo tayong mag-involve dahil part of evangelism ho lahat yan. Amen po? Kaya sabi, the possibilities are endless. No? I say it again. The possibilities are endless. Napakaraming pagkakataon. No? Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, di po kasi ako nagkaroon ng chance na makapag-evangelize No? Ang tawag doon, excuses na yun. No? So, the possibilities are endless, but the common denominator is that nothing is asked for in return. Amen? Sa evangelism, ang common denominator natin ay wala tayong hinihinging kapalit. Amen. Bakit walang hinihinging kapalit ang mga Kristiyano, ang mga tumanggap sa Panginoong Jesus? Because God is more than enough. We already received, we are already blessed by the Lord, and we are blessed to bless other people. Yun po ay evangelism, mga kapatid.
So ngayon, kung halimbawa, ikaw, negative thinker ka, di ba? O kaya sabi, yung katulad ng topic natin linggo, nag-umpisa yan sa isip eh. Kasi pag yung isip mo is yung mga bagay ng panlangit, ang gagawin mo ngayon ay mga panlangit. Pero ang isip mo bagay panlupa, ang action mo ay panlupa, pang makamundo. No? So doon nakikita ang katotohanan na ikaw ay Kristiyano o hindi. No? Hindi mo na kailangang ipahayag kung Kristiyano ka man o hindi. Makikita yon sa iyong gawa, sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita. No? At napakahalaga po niyan sa buhay Kristiyano. Kasi kung ano yung inisip mo, yun yung i-declare mo. Di ba? Natanong natin ang salita ng Diyos, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He is more than enough for me. He is Jehovah Jireh, my provider." You declare that to your life, and yun ang lalakaran mo. At mangyayari ang pagkilos ng Diyos. Amen. Kaya alam natin mga kapatid, alam niyo ba, sa marami kahit Kristiyano, hindi nangyayari yung pagkilos ng Diyos. Kasi sa isip pa lang, negative na. Sa isip pa lang, wala na, natalo ka na. So, paano pa magpo-proclaim? Paano pa magpo-confess, no, that Jesus is your Lord and your Savior kung ang isip mo ay hindi renewed? No? Kaya makikita mo yan, mga kapatid, napakahalaga sa evangelism nung sa mismong ating sarili, tayo ay nakikitaan ng talagang mga karakter ng Panginoon. Amen? So, walang hinihiling kapalit. Yun ang common denominator natin. One of the motivations behind this type of evangelism is that the Bible tells us that God's goodness leads people to repentance. Napaka-epektibong testimonya pa o testimony, no, yung pagiging mabuting asal o yung character natin ay develop. Romans chapter 2 verse 4, sabi doon, "O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan?" Amen? Hindi ba natin alam yun ang nag-aakay sa maraming tao, no? Na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano ho yun? Kabutihan ng Diyos. Paano makikita ng mga unbeliever yung kabutihan ng Diyos? Sa atin. Amen po? We are ambassadors of Christ. Pag sinabing ambassadors, ikaw yung representative. You are the salt and light of this world. No? Yun po ay evangelism. All part of evangelism. Paano makikita ng mga tao ang kabutihan ng Diyos kung ikaw ay matapobre? Kung ikaw ay masama ang ugali? No? Kung ang mga sinasabi mong mga bagay at yung ina-action mo sa iyong pamumuhay ay hindi akma sa kabutihan ng Diyos. No? So dapat po, match po yan. Amen? With one heart, with one spirit, with one goal. Amen? Yun ho dapat ang ating maisabuhay. God's goodness leads people to repentance. Amen? So, paano malalaman ng mga tao na mabuti ang Diyos? Tayo, gumawa tayo ng mabuti. Amen po, mga kapatid? Meron nga, nag-viral yung pastora na matapobre. Sabi niya, kung ikaw ay nakakotse, dapat hindi ka umibig dun sa mga nakakariton lang. Hindi kayo bagay. Parang ganun yung punto niya. Pastora yun Tapos may nakalagay pa sa pulpit niya, Jesus, no? Tapos sila pa yung nag-viral yung hindi ka na nag-church. Kinakondena nila yung mga lumipat ng church or hindi nag-church. So, ganun ho ba evangelism? Hindi. Amen? Kasi, sabi pa nga sa Biblia, maawa kayo doon sa mga napapahamak. Karoon kayo ng mercy. Pray for them, those who doubts. Sa mga nagdududa, you pray for them. Sa mga nanghina, you pray for them. You don't condemn them. The Holy Spirit will convict them. Di ba? Hindi condemn. Kasi, nangyayari ho talaga yun sa mga tao dahil din sa mga sinasabing Kristiyano kuno. Di ba?
So, nakakapisuran, pero kaya nga po ipinapahayag natin na sa Diyos dapat ang focus natin. Huwag mawala yung relasyon natin sa Diyos, no? Kahit maraming mga backsliders na tinatawag sa kapaligiran, no? Huwag ho tayong manghinawa sa paglilingkod sa Diyos, kundi patuloy natin idalangin, no? Yung mga kakilala natin na dating talagang mainit sa Panginoon tapos ngayon is hindi na naglilingkod sa Diyos, pagala-gala sa sanlibutan, no? You pray for them, and kapag may opportunity, kamustahin, di ba? Mga ganun po. And ask, how can we pray for them? How can we help them? Di ba? So, carry each other's burden, sabi nga. And so fulfill the law of Jesus Christ. Ganun po yan, mga kapatid. So, sa ating lahat, sabi doon, God's goodness leads people to repentance. So, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, no? There are many benefits of servant evangelism, both for those being served and for those serving. Servant evangelism reaches people where they are and exposes non-Christians to Christians, no? So malalaman ng mga tao yung pagkakaiba ng tunay na Kristiyano doon sa mga nagpapanggap lang na Kristiyano. Amen? Kasi again, hindi porket lumaki ka sa community ng mga Christians or apo ka ng pastor, anak ka ng pastor, kapatid ka ng pastor, no? O ng elder ng church, hindi ibig sabihin ng Christian ka na din. Amen. Makikita nga ho yun. Kaya sabi, you will know them by their fruit. Makikita sa pamumuhay, sa pag-iisip pa lang, no? Sa kapwa mo, sa pananalita. Kung ikaw talaga ay may relasyon na tunay sa Diyos, no? At nasa sa buhay natin yung kabutihan mula sa Panginoon. So, God's love in unmistakable and non-threatening ways. Yung walang pananakot, di ba? Kasi may mga tinatawag na Kristiyano ko noon na, may impyerno kayo. Ganyan pala ang, yan pala ang inano nyo, sinasamba nyo eh. Impyerno kayo. Kilala ka agad, ano? Ganun ba ang evangelism? Hindi, mga kapatid. Wala kang makikita gano'n, no? Ang sinasabi sa Biblia, nakapunto saan? Repentance. No? Bakit repentance? Because lahat tayo ay nagkasala. No? Bakit may kaligtasan? Kasi nga lahat tayo ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, ang good news, kapatid, binayaran na ng Panginoong Hesus. Siya ang nagsakripisyo at ngayon ino-offer niya sa iyo ang kaligtasan ito na tanggapin mo siya bilang siya ang Diyos, Hari at Panginoon ng iyong buhay. No? Yun po ang offer ng Panginoon. Pero the Bible says na maraming ang magre-reject sa Panginoong Hesus. Pero hindi na natin isipin yung rejection, mga kapatid. Sa evangelism ba, isipin mo pa yung rejection? Hindi. Ang trabaho natin ay mag-share, magtanim eh. Diba? Yung Great Commission natin, whether they accept the Lord Jesus Christ or not, will still share the Word of God. No? Will still share the truth. Amen? And sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, diba? It's not about your religion. It's not about your feelings. Ang sabi sa Biblia, every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Amen? Tinanggap mo man siya o hindi, mananatili siyang Panginoon. Hari ng mga hari. Amen? Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng atin ito'y ibahagi sa pamamagitan na pinakauna sa lahat, yung ating mabubuting gawa o mabuting asal. No? Para po maging makapasok tayo at doon pa lang natin masyasyaran ng Word of God. Amen? Hindi kasi agad-agad yan, diyan basta-basta eh. Pag tinignan mo yung mga strategies ng early church, no? Hindi basta-basta ang pag-evangelize. So, sabi doon
Not everyone is comfortable walking into a church building. Tama po ba? Kaya nga po, umpisahan natin yung online Bible studies eh. Kasi marami, may stigma eh, no? Marami kasi hindi sila komportable na pumasok sa mga churches. Kasi baka i-judge lang ako dito eh. No? So, yung iba, they are listening in secret. No? And that's biblical. Actually, si Joseph of Arimatheus, dun sa yung asikaso ng bangkay ng Panginoong Jesus, yung, kasi wala pang formalin nun, no? Isa siyang mayamang tao. He is a, tinatawag na parang secret Christian lang, no? Kasi may takot siya sa batas na umiiral ng panahon na yon, no? Pero napakamahal nung pabango na binigay niya para doon sa inalay niya para doon sa bangkay ng Panginoong Jesus. Nung siya namatay, no? Pero kalaunan, siya rin ay nagpakilala na siya ay follower of the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung iba sa una, no, hindi sila komportable na magpakilala as followers of Jesus Christ. No? Kaya, napakahalaga ng evangelism, mga kapatid, no? So, hindi sila komportable na pumunta sa churches, sa mga service, sa mga Bible studies, no? But receiving a free service with no strings attached is harder to resist. No? Yung kabutihan na ating papakita, sino ba naman ang hindi tatanggap kapag binigyan ka ng talagang mabuting bagay? Amen? So, pero, yung marami kasi mga tao, they don't want agad-agad na mag-commit, no, sa Panginoon. So, kaya sa evangelism, mga kapatid, nauuna talaga yung pagpapakita natin ng kabutihan. In fact, it usually piques curiosity as to why someone would go out of his or her way to perform this act of kindness. Servant evangelism has the potential to soften people's hearts. Amen? May potential eh. Yung mga mabubuting gawa natin, yung tinatawag na servant evangelism, ay makapagpapalambot ng puso ng marami. At dun sila mabubuksan. Amen? So kapag bukas na, that's the time you will share the Lord Jesus Christ. Amen? Kasi marami nga yung puso is hindi pa handa. Amen? Tumanggap sa salita ng Diyos. Kaya nga pinagpipray muna yan, tapos pinapakitaan natin ang mabuting gawa, or mga kinakamusta natin, di ba? Kinakausap natin. So, ganun muna. Hindi agad ikaw ay papasok, no? Kasi nga, kumbaga, iiwas agad sa iyo yun. Amen po. So, kaya sa evangelism, kailangan strategic tayo. Enabling them to hear and receive the gospel of Jesus Christ. 1 Corinthians 3:6, sabi doon, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Amen? So, halimbawa, ikaw ang nagtanim. No? Pero hindi umattend sa DOCGM, hindi naging regular member sa DOCGM, that's okay. Kung nakita mo naman siya magpatuloy sa relasyon niya sa Panginoon. Amen? Eh kung nasa malayong lugar siya eh. Di ba? Okay po yun. Ang mahalaga ay, nagkaroon siya ng relationship sa Panginoon. Nagpatuloy. Yun ang mahalaga. Kakamustahin mo siya kahit, di ba? So, iisa naman tayo sa Panginoon, one body eh. No? Iba't ibang lugar na lang, no, ng local churches, pero one body, no, one goal, one spirit. Kaya sabi, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So, kikilos ang Panginoon talaga sa pag-evangelize natin kung talagang tayo ay makikipag-cooperate sa Kanya. No? So, kaya sabi, it is a good way to water seed previously sown. Amen? So, it is a good way na ating diligan yung mga natamnan, no?
at patuloy na idalangin ng Panginoon. Amen? So, tulong-tulong ho tayo. Lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, tulong-tulong ho tayo sa pamamalita, no? O sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Servant evangelism benefits those serving as well. 1 Peter 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen. As Christians, tayo ay mga tinawag na maging handa. No? So kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano pero hindi ka handa, ano ba ibig sabihin yung handa? Yan, no? May mga humihingi kasi ng paliwanag eh. Iba kasi may mga tanong, lalo na sa Bible studies, di ba? Sa cell group, no? Kung talagang totoo ang Diyos, bakit may mga naghihirap? May mga ganong tanong. O, kaya ba natin sagutin yon? Kung ikaw ay handa, masasagot mo yun. No? So, kung talagang totoo ang Diyos, bakit, halimbawa, yung pamilya namin ganito. Oh. May mga ganon, di ba? So, kasi magulo pa yung isip nila eh. Hindi pa nila ganun naunawaan. Pero, sabi doon, lagi kayong maging handang sumagot. Eh kung hindi ka handa, ay, tatanungin ko muna kay Pastor yung sagot sa tanong mo next week na lang. Oh, wala na. Hindi na natin. Totoo po ba yung nasabi ng Bible? Bakit sinabi na laging maging handa? Kasi laging merong tanong. Merong humihingi ng paliwanag. No? Yung pastor lang ba ang pwedeng magpaliwanag? Hindi. Lahat. May sinabi pa dyan yung nagtuturo lang yung dapat magpaliwanag. Hindi. Ang sabi doon, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Sino ang Panginoon mo? Panginoon Jesus. Kung ang Panginoon mo ay Panginoon sa Kristo, sabi doon, lagi kang o kayo ay laging maging handang sumagot. So, lahat tayo involved. May gagawin. Lahat tayo mag-e-effort. Hindi tayo aasa sa spoon feed every Sunday. Preaching. Amen. Kakain ka, intentional. Magkakaroon ka ngayon ng, hunger and thirst talaga sa Word of God. I-reveal sa'yo ng Holy Spirit, no? Yung mga bagay na hindi mo maunawaan. Para lang sa gayon, magamit ka para sa advancement ng kaharian ng Diyos sa lupa. Amen? So, ganoon po yan. Kaya, tayo po, no? Ang mga future leaders, mga kapatid, kung ikaw ay hahawak na cell group na, no? Ma-assign ka sa isang cell group. Lalo na yung, halimbawa, may bagong na kabahagi sa cell group. Maraming tanong yan. Maraming itatanong. Amen? Open-ended question pa yung iba. No? So, lagi dapat ikaw ay handa sumagot sa mga humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Eh kung hindi mo alam, di ba? Madi-disappoint yung unbeliever na dapat na makitaan ka ng pag-asa. Ikaw rin pala hindi mo alam. Hindi mo rin pala alam kung bakit nangyayari. Di ba? Yung mga bagay na masasama sa sanlibutan, hindi mo maipaliwanag dahil hindi ka handa. Amen? So, huwag natin pabayaan na tayo ay hindi handa. Dapat tayo ay laging handa. So, serving others gives Christians the opportunity to tell about God's love. To tell about God's love, no? So, dapat ikaw ay bold na talagang matapang sa pagpapahayag o sa paglilingkod sa lahat ng pagkakataon about to tell the people about God's love. Amen? So, halimbawa, tinanong ka, bakit may impyerno? Sasagot mo ba yun?
Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit may impyerno? Kung mabuti siya, dapat lahat tayo langit. Ikaw, hindi ka nahanda. Ay, wait lang, tatanong ko. Call a friend muna ako, Wala na. Patay na ang evangelism. No? Patay na kaagad ang evangelism. Hindi mo naunawaan yung konteksto kung bakit may impyerno, kung bakit may separation of mga tupa and yung mga kambing. No? So, kailangan natin maunawaan natin yun. Kaya, mga kapatid, I encourage all of you, pag meron tayong Bible studies or meeting, yung discussion type, no? Magtanong. May clarification ka, may gusto kang maliwanagan at gusto mong talagang makita based sa Bible, ask. No? So, sa tulong ng Banal na Espiritu ay masasagot natin yun. Kasi siya ang magpapaalala sa atin ang Banal na Espiritu. Pero, ulitin ko, kung hindi mo binasa or kung hindi mo talaga bineditate, maalala mo kaya? Hindi. Di ba? Kaya mahalaga yung meditation at Bible study. Not just reading, but studying the Word of God. Amen? So, mag-aral, no? Salita ng Diyos para tayo handa. When someone asks why they are doing what they are doing, those who are serving can point to Christ. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Anong sagot doon? Because it's for the glory of God. Amen. Everything we do is for the glory of God. Amen. Kahit nasa trabaho ka, nag-aaral ka, no? Lahat. Pwede mong magamit for evangelism. Mga kapatid, hindi lang sa church, no? Ang evangelism sa loob or magbahagi ka, napakaraming strategy para maihayag mo ang Panginoong Jesus. No? So, ganoon po yun, mga kapatid. Salt and light of this world. So, it's great training ground for other types of evangelism. Yung mabubuting gawa. Also, as Christians, we are to be full of the Holy Spirit in such a way that the Spirit flows out to others. Amen. John 7:38-39. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Sapagkat hindi pa naipagkaloob noon, ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. No? Pero nung the day of Pentecost, no? Na-release, no? Ibinigay ang Diyos, bumaba ang Banal na Espiritu, no? Sa lahat ng sumampalataya. Amen po, mga kapatid. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang pagkilos, no? Nang sa gayon tayo ay may karunungan, no, at kalakasan upang maibahagi ang kanyang magandang balita. Engaging in servant evangelism puts Christians in situation where the Holy Spirit can minister through them. So, una, tuturuan ka siyempre ng Banal na Espiritu, ilalagay ka sa mga sitwasyon na ikaw ay matututo, di ba? Ilalagay ka sa mga pagsubok, no? Para ikaw ay lumago sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos, at iahanda ka muna ng Panginoon. At pag ikaw ay handa na, gagamitin ka na niya para sa kaharian, sa evangelism, no? Pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. So, Jesus commanded His disciples, yun nga po yung Great Commission, Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them all that I have commanded you. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko. Kanino inutos to? Sa mga teacher lang ba? Yung sinabihan niya ng go and make disciples, kanino sinabi to? Sa lahat ng alagad. Amen? Hindi lang to dun sa mga 5 offices church, no?
So, sabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan naman po ang pangako ng Diyos. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. As you walk by the Spirit. No? As you evangelize, first, di ba, yung pamilya mo, yung mismo sa sarili mo. Amen? And ikaw ay hayo at gagawing alagad ng Panginoong Hesus ang maraming bansa. Amen. So, kaya sabi, Jesus did not say, wait inside your church buildings for the lost to come to you. Walang sinabi ang Panginoong Hesus na maghintay tayo, no? Na para pang si Juan Tamad na hinihintay bumagsak yung bayabas. No? Ano dapat gawin? Kumilos ka. Binigyan ka kalakasan ng Lord eh. Kumilos tayo para ibahagi ang salita niya. Amen po. So, He said, go. Make disciples. He said, go. Kaya sabi, through servant evangelism, the church can show people outside the church that God cares and give them a reason to want to come inside the church. Amen? So, ano ba ang makikita ng mga tao? Bakit sila papasok sa isang gawain o sa isang local church? No? Siyempre, yung pag-ibig at yung talagang tunay na pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung character. Kaya sa isang, lalo na sa mga nagpapastor, nagtuturo, no? At sa lahat din sa atin. Una, are you likable? Diba? Sa community? O ikaw ay mukhang mata pobre, tapos gumagangan lagi yung mata mo. Approachable ka ba? O ikaw, yung gusto mo, ikaw yung ina-approach. Paano tayo makapag-evangelism yan? Kung ikaw ay may attitude. Di po ba? So, kaya una, tayo tinuturuan ng banal na Espiritu. Humble yourself. Di ba? Isipin mo yung mga bagay na panlangit. Isipin mo yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? So, ganoon ho yun. Hindi tayo yung lalapitan. Tayo yung lalapit para ibahagi ang salita ng Diyos. Tayo yung mag-i-invite. Amen? So, kaya while servant evangelism is certainly a biblical practice, it is incomplete as a form of evangelism until the message of Jesus is spoken. Kaya Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Amen? So, yung tinatawag na servant evangelism, yung ating mga mabubuting gawa, hindi doon nagtatapos ang evangelism. No? Incomplete pa yun. Until the word of God is spoken. Amen po, mga kapatid. Pero yung servant evangelism na tinatawag, o yung mabuting asal, mabuting gawa, paglakadan sa pananampalataya, kahit di tayo magsalita, yun ang pangunahin sa lahat bago ka talaga makapasok at makapag-share ng Word of God sa puso ng isang tao. Amen? Nakukuha natin, mga kapatid, yung strategy na ipinapahayag din sa Bible. And this is biblical, mga kapatid. No? This strategy is biblical. To complete the process of evangelism, to bring someone to accepting Christ as Savior and Lord, we need to speak the word of about Jesus Christ, the Word of God. Servant evangelism can be effective in opening that person's heart to receive the message once he or she hears it. Amen. So, napaka-epektibo po ng servant evangelism. So, again, ang servant evangelism is yung nag-umpisa din sa atin yung character, makita sa atin yung talagang tunay na relasyon sa Diyos, sa ating pag-iisip, pananalita, sa ating gawa, sa ating pamumuhay. No? Ganun ho yun.
So, kasi nga po, di ba, yung mga unbelievers, marami, syempre, kikilala niya, sino ba to? Sino ba itong nag-share sa akin? No? Ganito pala to eh. Ganito pala yung role niya sa pamilya niya. Di ba? So, nag-share siya ng Word of God, pero ugali naman niya, ganito pala. So, wala na agad, patay na agad yung evangelism na ginagawa mo. Amen? So, napakahalaga yung servant evangelism. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Praise the Lord, and sa Kanya lamang papuri at pagsamba, no? At tunay na sa Kanyang karangalan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa, sa biyaya mo araw-araw, sa grasya mo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming lahat. At dalangin namin, Lord, na patuloy ka maghari sa aming buhay. Makita ka, O Diyos, sa pamagitan ng aming mga magbuting gawa, Panginoon. Ikaw ang maitaas. At kami nga po makapag-evangelize, makapagbukas ng mga puso, Panginoon, na sarado sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga napakahalaga, Panginoon, na makita sa amin na kami lumalakad sa pananampalataya at makita sa amin na kami may tunay na relasyon sa iyo, tunay na pagkakilala sa iyo, tunay na pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, kami po ay patuloy nagpapasakop sa iyong salita, sa iyong kalooban, Panginoon. Your will be done sa buhay namin, Panginoon. Continue to teach us in the way we should go, Panginoon, on the things, Panginoon, that we should do. Continue to teach us, O God, and to make us mature in spirit. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang patuloy aming buhay at sa iyo lahat namin binibigay pasasalamat, pagsamba, papuri, karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Salamat po sa Diyos sa Kanya po ang parangalan.